Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. Station. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Sa lifestyle check, ang mga pulis na imbulto sa 6.7 billion pesos na illegal drugs na nakumpiskar ka nagtarikod na 2022 duman sa Manila. Sigun ki Rimulya, digdi maaraman kung sa irisay ng mga pulis ang nakinabang sa mga nagkadarakop na illegal drugs matapos magkaigwa subot ning haraabunan. Napaganaban na nasa 1.5 na toneladan droga nakumpiskar ka mga tauhan kan PNP Drug Enforcement Group. Alagad sa deklarasyon ka mga operating units, nasa 990 kilos sana ang nakumpiskar. Hali ki Police Master Sergeant Rodolfo Mayo asin sarong Nelly Atadero. Pasado sa na-discovery kan DILG asin National Police Commission sa salang investigasyon, oras may darakulang dakop sa illegal drug, salit na parte sa kani, ang ipapailing sa salang report asin anata na igigilid asin ibubugtak sa bodega asin pagtatarahuban ang salang ginimo. Naging practice subot ini ka mga Ninja Cup. Kaya panahon na para lapagon ang gabos ng mga Ninja Cup na ginigibong negosyo ang saydang nagkakadarakop na iligal na droga na gamit pa ini sa pagkuhaning reward asin mang promosyon. Erot na masilabi ni Rimulya na imbisigaran na ang mga drug haul poon 2016 sangkod kan 2022. Kakampi Network News. Dahil dapat ikaltas sa mga driver kan ride-hailing applications ang 20% na diskwento para sa mga pasayeros na senior citizens, estudyante, pati naman mga persons with disabilities, sabi kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ginibog ang LTFRB ang pahayag sa pagdangog kan Senado matapos makaabot sa opisina ni Senador Raffy Tulfo, Chairman kan Senate Committee on Public Services na nadipisil mag-book ang mga gurang, mga PWDs, pati mga estudyante, hulita pinapasumir sa mga driver ang diskwento kan mga ini. Sabi ni LTFRB Chairperson, Atty. Chofilo Guades III, may binibinog na silang draft kang memorandum circular na ipapautob sa maabot na Pebrero kung saan ang 20% na plete o pamasay ka mga senior citizens, PWDs, asin na mga estudyante na dapat ibawas sa driver o rider. Ipapapod man sumutinda ang mga transportation network companies para obligaron na sinda mag-asumir kan sinampit ng diskwento. Alas 5:14 ang oras ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya ngunyan, bareta pa mag-rari sa Lado Nasyonal. Ibinasurak ang Pasig City Regional Trial Court ang kahagadan ni Kingdom of Jesus Christ, founder asin Pastor Apollo Kibiloy, na makatindir sa sarong live television interview may koreksyon ang pagdalagan niya sa pagkasenador sa 2025 national as in local election sa Mayo 12. Sa tulong payo na desisyon kan Pasig City RTC Branch 159, ipiniluwas kaning Enero 13 taon 2024. Sinasabi kani ang mga peligro na nakaumang kang anuman na public statements na pwedeng giburik-gibuloy sa sinambit ng entrevista, hulita ang anuman na pahayag ni gibuk ng pastor ang pwede maka-impluensya sa mga persepsyon kang publiko na nagpapanagos na o sa magkapanagos kan sayang kaso. Alagad piglinaw kang korte na dahil mang pigabawalan si Kibuloy sa sayang pangampanya. Napaganaman, nainot naman hinagan ni Kibuloy na sa husgado na tugutan siya makatindir sa live interview na pig-organisar kang ABS-CBN channel
sa maabot na Enero o kasubang Enero 14. Alagad, sabi kang husgado, ang motion mayong kasabay na formal na imbitasyon alis sa nasabit ng TV Network. Matandaan si Kibuloy, naampang sa non-billable qualified human trafficking case sa Pasig Court. Asin inot nang nagsangat kan sa kandidatura sa pagkasenador. Apura sa nasabit ng kaso, nahampang paman si Kibuloy sa kasong pagbalga sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kakampi Network News. Ang tabayang matuga mga report dahil sa mga pagriba sa lumas at yan, pinanatan ni Senate Committee on Public Services Chairman Rafi Tulfo si Angkas CEO George Royeca sa inapod niyang unjust dismissal ng mga non-professional riders sa halin sa ilang platform. Tinagustuhan ka senador ang biglaan na pagtanggal sa may isang katos na non-professional riders kang angkas sa pagkatapos kan Disyembre taon 2024 sa ibong kampromesang tatabangan sindang mapakaray ang professional rider status ninda. Sinitarman ni Tulfo ang angkas uli sa day tinabangan ng mga non-professional riders sagud sa matanggal ulita day naging professional ang sadang non-pro na lisensyang lisensya o sa tinawan doon ka senador. Napunpakan Marso ka nagtalikod na taon, nakaresibida ng show cause order, ang angkas asin day ginibuan paagi. Asin na mga riders sa dagos ng tanggalon sa platform ka nagtalikod na Disyembre. Paliwanag man ni Ruyeca, tinugutan nila magbiyay ang silang non-professional drivers para sa ilang mga deliveries asin nagsadarom sa 2 bulan na training asin assessment para makonvert sindang mga professional license holders. Inako man ni Ruyeca, nagkagawa ng clerical mistake sa silang platform, mulita bago ang programa, kaya nakipag-partner sila sa LTO para makonvert ang silang mga rider bilang professional license holder. Di-17 makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga balita halingon dyan sa lawas, mga food packs na pighagad ka mga lokal na gobyerno sa DSWD dapat tulos ng itao sa mga benepisyaryo, sabi ni board member Nino Tayco. Ramon nato details kang report na yan, haliki Mike Grabito. Mike. Pinagapahayag ni board member Nino Tayco kada segundo distrito kada probinsya ni Camarines Sur sa ginibong food packs distribution sa barangay Dalupaon sa Badoan kan Pasakaw na in kaso igwasuot nin mga pinaghagad na food packs ang nasarong lokal na gobyerno sa DSWD ang siring ng mga bagay ang dapat na itautulos kana lokal na gobyerno sa mga benepisyaryo kaini. Kulang dapat na itautulos po yan. Talaga nga po ang tao. Kaya yan po ang saka may policy po kayan. May sa IRR kayan po, may ano po yan, may standard ano po yan, policy sa distribution kayan po na dapat may period of to distribute that goods. Most especially po hali yan sa sa national government, hali sa provincial government. Kaya po ang ginigibumi kang LGU, saka kay po na din po talaga. Parte kanagig mga pahayag ni board member Nino Tayco kanini ang makaulay kan Kakampi o Patrol dapit sa relief distribution kan mga food packs na gikan sa DSWD. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Public Safety Office naghihinguan ng madagdagan ng CCTV cameras sa Ciudad Ganaga. Bareta halikim Michael Garcia. Ipinahayag ni PSO Executive Director Rene Gumba na igwandugang na pondo ang sa idang opisina base sa verifikasyon sa City Budget Office. Sigun kay Gumba, pag-ulayan kan sa idang technical team kung anong specs asin pirang CCTV cameras ang pwedeng madugangan sa mga mayor na tinampok ang syudad. Ang kadagdagan na budget kang Public Safety Office kung yan na taon, pinagpaprioridad ang early warning system, rescue boats, traffic lights, asin CCTV cameras. Kung igwa ng lugar na pwedeng designaran, sa rusay ni Liganindang, iyo si mga tinampo na igwa nga, grabing bulos kang trapiko. Asin si mga lugar na napapangyarihan kang krimen, arag na sa nakang uruldapan o kaya hit and run, na mayo pa ng CCTV camera, arag kang iba pang lugar sa sentro kang naga, Magsaysay Avenue, asin Panganiban Drive.
na karagdagan ng budget for the CCTV. So kung paano ini maximize, we will talk with our technical persons para masiguro na the earliest possible time, as soon as possible, magamit na ini as in Parte ka mga pahayag ni PSO Executive Director Rene Gumba na nagsasabing ASAP as early as possible dapat may dagdag ng CCTV camera. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Pusik SMG. Sir Michael Garcia, report. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tulak ng illegal na droga, arestado sa drug bypass operation na piglansar sa Pili, Camarines Sur. Report, Alibangki Junel Cuba. Junel. Dakop kan mga membros kan pulisya sa Banwan kan Pili, Camarines Sur an saro na naman at tulak ni na droga sa ikinasang drug bypass operation kan Municipal Drug Enforcement Unit kan PNP dyan sa Banwan kan Pili, Camarines Sur. Nadakop ang nasambit ng tulak ni droga sa Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Alas 4:30 nin pagkapon kan suudma ang nasambit ng suspect pinagbistong si Domingo Tayuto Sarmiento, 35 anyos, Kansona 1, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Sa ginibong drug bypass operation, nadakop sa akto na suspect mantang nakikipag-transaksyon sa sarong miyembros kan PNP na nagasagin-sagin na pusher buyer. Iriyo ang pinagabakalanda ni na sarong Hetzel transparent plastic sachet na may lauga ni na shabu sa kantidad na 500 pesos sa padagos na pag-imbentaryo kan mga autoridad. Nakuanan paman ang suspect nin apat pang pidasong Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman ni na shabu asinman ang sarong cellphone kung sa ina yaon na ana mga kontak ka na sambit ng suspetsado. Limang o anda pinagaapod na 500 pesos anda dako apamanda sa posisyon ka na suspect bilang iyo anda ginibong drug bypass sa manika na mga miyembros ka na PNP. Pinaggibo ang inventaryo sa presensya ka na mga witnesses ana suspect. Duang aldaw na pinagamanmanan ka na mga autoridad bago ikinasa anasambit ng operasyon ang kasong pagbalga sa Section 5 asin na Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iyo ang isasampa kan na Pili Police Station laban sa suspect ngunyan aldaw. Anasabing suspetsado nakakulong na ngunyan sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:23. Balik na sa mga bareta ko dyan sa Senado Nasional. Nagkasundo na mga senador, pati naman mga kongresista na amindaran ang Motorcycle Crime Prevention Act o ang Doble Plaka Law. Ini ang napigiras ni Deputy Majority Leader Gives Ejercito sa ibuman ka mga nagatindir na mga kongresista sa may Cameral Conference Committee meeting. Kasugma sinabi ni Ejercito na naabala ang produksyon ng plate numbers huli sa pag-obligar sa namagkaigwa ni na plaka sa inutan ka motorsiklo. Sa sarong telepon, nagkasundo ang mga kongresista sin senador na itadat na sara ang plate number sa likodan na parte kan motorsiklo. Nagpromesa man ang LTO na sa maabot na Hunyo, burado na ang backlog kang 9 milyon na plaka para sa mga motorsiklo. Mientras tanto, papaimbisigaran naman sa Kamara de Representantes ang biglaan asing grabing paglangkaw sa presyo kan kamatis sa sarong Resolution number 2158. Katuyang nga investigasyon na maditinibida ng epekto sa ekonomiya asin bako makahustis ang presyo kang kamatis sa puwera sa nagdag pasakit sa mga parabakal asin man sa mga paratadom. May pagduda na pwedeng may pagkaramdigdian na pagmamanipular kang presyo, holders cartel na posibleng nagpapaluwas kang artificial tomato crisis. Nasambit pa man sa resolusyon na basado sa datos kan Department of Agriculture ang medium size na kamatis sa Metro Manila lubinang kauning 100 pesos ang kada kilo pagkali sa 20 pesos na may asin may mga
sa mga merkado 360 pesos ang presyo kang kada kilo gani. Sinasabi mas resolusyon ang Nueva Ecija kung saan nagkaiguan ng kakulangan sa supply kan kamatis duman. Biga question kan sa veteranong kongresista ang motibo sa ginigibong pagdangog kang House Committee on Legislative Franchises may koneksyon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ipinahayag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na mayong rason para mag-urusin yung pagdangog hulita compliant man sa mga requirements ang transmission grid operator. Sigun kay Rodriguez, pasado sa pahayag kan BIR, asing kang House Ways and Means Committee, mayong tax liabilities ang kumpanya. Dagdag ni Rodriguez, nabaging sa Energy Regulatory Commission Chairperson Muna Di Maranta, nagsabing mayong tax liabilities ang NGCP. Compliant man ang NGCP sa side ng 3% franchise tax. Apot pa ni Rodriguez sa komite na target na kanina ipatunaw ang 50 anyos na franchise kang NGCP. Rason kang ginigimong pagdangog. Dipinsama ni Rodriguez ang NGCP. Sa mga kritisismo, dapat daisubot ibinabasol sa pagkaabala sa 5-year delay kan Mindanao Visayas Interconnection Project kulit may mga isyu na kinakampang urog na ang right of way na may golf course issues. Nagpasalamat man si Rodriguez sa NGCP sa pagkumpleto kang MBIP project kasi sinasabing kadako ng mga kumpanya ang nagbubugtak ng power generation plants sa Mindanao ulit pwede sindang magpabakal sa Luzon at Visayas kung igwa sindang exist sa capacity. Paging si ang Department of Energy sa pagi Undersecretary Sharon Garin nagsabi dahil pwedeng ibasol ang gabo sa NGCP urog na asing kadakol pa ang pending na mga kaso na dapat aprobaran kang ERC. Alas 5:27, gusto masiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dagos-dagos ang paghatod serbisyo kang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Dawa day tinauwaning subsidiya ng 2025 sa ipinapod na sarong tripon sa Palasyo Malacañang. Sinugo kang Presidente si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Sigurohon dahil mapaputol asin dahil mapiktaran ang serbisyo kang PhilHealth sa ibong kang zero subsidy kani. Tinawandoon pa kang Presidente na prioridad kang gobyerno sa 2025 national budget ang paghahatod ng mga mayor na serbisyo na nakatutok sa edukasyon, pangsalud, serbisyong pang-ekonomiya, infrastruktura, siringman, agrikultura. Pinapagirom ng migrare ka Department of Social Welfare and Development DSWD ang publiko may koneksyon sa mga nagwawarak na fake news, may koneksyon sa AKAP cash assistance. Iya matapos na may magwarak na text message na nagsabing makakarasabi ng 3,000 pesos na cash assistance alis sa ayuda para sa kapos ng kita program kanibay kang pagkataon ng mobile number. Tinabandong kan DSWD mayong katotohanan na nasabit ng text message sa ulita ang AKAP sa ng programa na nakatagama sana para sa mga individual nakabali sa low income category arog ka mga trabador o mga empleyado na minimum wage earners. Paliwanag pa ka departamento, dahil basta-basta nagtataon ng outright cash, ulita ang mga kwalipikadong benepisyaryo kang programa nag-aagi sa pagbubusisi asin rekomendasyon kan DSWD Social Worker. Mientras tanto mga tugang, ipinaliwanag ni House Secretary General Rinald Velasco ang pagkakabugtak kay Marikina City Congresswoman Stella Kimbo bilang acting chairperson kang Committee on Appropriations matapos na magdimiter o tinanggal ang ako Bicol representative na si Saldico. Sa sarong entrevista, sinabi ni Velasco na automatiko ang pagtukaw ni Kimbo bilang bagong pamayo kang Appropriations Panel uli sa pagiging senior vice chairperson kani kan komite. Mantili naman si Kimbo bilang officer in charge sagkod na magkaigwaning newly appointed chairman ang House Committee on Appropriations, pinakapoderosong komite duman sa Kamara de Representantes. Kakampi Network News. Sa iba pa mga kabareta niya tungkol yan, tinawando ni Department of Justice Secretary Boying Rimulyan na di maapiktaran ka National Peace Rally kang Iglesia ng Cristo. Ang investigasyon ka National Bureau of Investigation dapit sa subot naging banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matandaan kang Enero at 13
Nagtiripon ang lampas sa 1.58 milyon na miyembro kang ANC sa Quirino Grandstand sa Manila. Tanganing ipangapudan ang peace and unity sa nasyon kasabay kani ang dosing sites sa maribibang parte ka nasyon na nagkondusir ni peace rally ang Iglesia ni Cristo. Katuyan kan nasa bitang peace rally ang pagkapabot kang ANC ng suporta sa pahig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Karagtari ko na taon na day idagos ang pagkamatalsik ki Vice President Sara Duterte. Nasa kunyan na nasa ngatanan ng tulong impeachment complaints duman sa Kamara de Representantes. Katakot gani. Kada entrevista kan Lunes, sinabi ni Remulla na mayo siyang problema sa ginibong peace rally kang ANC ulita respetado niya ang libreng pagpapahayag kan mga ini. Aragan sabi ni Remulla, na may impluensya ang kanasambit ng rally ang sa idang pag-iimbestigar sa mga binutasan na tataramon kang Vice Presidente na igwasabot siyang tinugon na individual na kung gadanon siya, kagadanon man subot sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagin sinda First Lady Lisa Araneta Marcos as in House Speaker Martin Romualdez. Dahil parang nahaloy pighiras ni Prosecutor General Richard Andre Fadulion na natapos na kang NBI ang investigasyon gani sa sinabitang paig ni Duterte asin nagpadara na sumot sinda ning mga prosecutor tanganing busisyon an sa indang ebidensya. Oras ko niya mga tugang alas 5:31 na po nin pagka-morning. Mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Mga bareta sa lupa na tabayan ng live sa 99.9 WEB FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Marinagaman sa mga nakantabay sa mga sa partido sa pagipukan na 99.3 KM Kakampi Partido. Asin sa mga parantabay niya mo sa Naga City sa pagiban kan 91.9 BBS FM sa Naga City. Good morning sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Ki Maxima Oliver, Sam Figueroa, Ki Mick Pagasiya, ki Madam Teresa Montesillo Guntang, kanggain sa Camarines Sur, Lorenzo Bibi, asin iba pa nakantabay sa samuyang FB Live. Biyerkules na ngunyan, akin sina kang Enero taon 2025. Makabalik kami sa iba pang mga barera dyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Pudkan 2022 na matutok sa reward system na nabulgar sa mga pagdangog kang Quad Committee. Sa iba pa mga baretan niya ngayon sa Lado Nacional, piganigaran kang Philippine National Police. Ang akusasyon na may grand conspiracy sa sedang lado. Sigun ki PNP Acting PIO Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo. Paragos na pinapautob sa lado kang PNP ang zero tolerance policy laban sa anuman na klase ng korupsyon. Paragos man subot na sinisimbakang kang PNP ang mga aligasyon ng anomalya sa pagibang kang Integrity Monitoring and Enforcement Group, Internal Affairs Service, asin karibapang investigative units kan PNP. Liwat na tinawandong kang PNP ang silang misyon na magserbi asin purtiran ang manuang Pilipino mientras na sinisiguro ang transparency asin pagrespeto sa ley. Alas 5:44 oras yatong kunyan, kinalampag ka mga motorcycle taxi riders ang Senado taganing hagadon ang pagpapusog bilang ley sa propesto para sa legilasyon ka motorcycle taxi sa nasyon na 5 taon ang nasirarom kang pilot study. Sigun ki Motorcycle Taxi Community Philippines Chairman Romeo Magalungsod. Sinda na ngapunan ki Senate Committee on Public Services Chairman Senador Rafi Tulfo. Inuto na simparikason ang legalisasyon ng motorcycle taxi sa Pilipinas. Tinawan doon limang lungsod. Nasa haloy kang panahon bago dagos na matapos ang subway, MRT asin LRT, asin maging busway rapid transportation, nakunao na tabang bilang alternatibong transportasyon ang motorcycle for hire. Paliwanag pa rin maglungsod. Oras naging lay ang propesto, dagos na makinabang ang mga pasayros asin rider baging ang kumpanya, asin ang gobyerno ulit na mabayad man sila ng tamang buwis. Apor kayan, magkakagawa man ng tamang insurance ang mga rider, asin magkakagawa ng proteksyon ang mga nag-aprobinsar o nagtatangkuro sa sayda bilang alternatibong transportasyon. Basado sa datos, nasa 50,000 ang motorcycle for hire na nag-uupirar sa interong Pilipinas. Basado sa pilot study program, alagad nagpaparagos man ang paglakol kang habal-habal
Nagtutubod pa si Maglungsod na kung magiging lay ang propwesto, mabawasan ang habal-habal ulit matabangan sinda makalaog sa legal na industriya. Mientras tanto, tutubod si House Assistant Majority Leader Jude Asedre na pano asinsawa na ang publiko sa isyong kinakasabitan kamag-aramang sinda Vice President Sara Duterte asin dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasunod kan ipinalawas na survey kan Social Weather Station na 41% ka mga Pilipino pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Sa datos man kang Pulse Asia survey, 61% ang pabor asin suportado ang investigasyon na ginihibok ang Quad Committee kan Kamara dapit sa War on Drugs campaign na ipinautob ka nagtarikod na administrasyon sa irarom kan liderato ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung saan ribo-ribo ang biktimang binawian ni buhay. Inabandong kang kongresista, pagal na ang mga namano Pilipino sa Duterte-style politics, nasarong kultura, din kawaran ng paninimbagon, mga paagi ng pananakot asin mga desisyon na pinapaboran ang poder, imbes, pagserbihan ang mga namanuan. Nagapunan pa man si Congressman Asedre, ning sarong pusog na lakdang tagaling mapanimbag ang mga Duterte sa saindang mga salang gibo na sa saindang responsibilidad baging sa mga namanuan. Inabandong kang kongresista, ang pangaipo kang bagong klase ng liderato na may patas, paninimbagon, asin respetado ang ley. Dapat subot magserbing paginumdum ang resulta kan survey sa buhay kan demokrasya kan Pilipinas. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:47 ng pag-aaga. Antabayanan natin ang mga report, magkaligiran sa mga pagkiliban niya sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunyan, nagduduwa-duwa ng ngunyan ang mga politiko na suportaran ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tinawan doon ni Teddy Casino, chairperson kang bagong alyansa makabayan, asin sa mga nagpahid ng pagsuporta sa impeachment laban sa Vice Presidente ng Pilipinas. Sinabi ni Casino, nabakuin ang inot na pagkakataon na ang impeachable official nagkaiguan ng dakulang rally para pugulan ang impeachment. Asin sabi, ang kaso ni dating Presidente Joseph R. Estrada, sabay sabi, na dahil man pwedeng pugulan ang obligasyon ka mga miyembro kang Kamara. Sabi ni Casino, dahil dapat magiling ang mga kongresista sa bilang kang crowd kundi dapat subot sa ebidensya kung ang sarong impeachable official linoko ang kumpiyansa kang publiko. Sabi niya pa, tulong impeachment complaints ang nakasunod labang kay Vice Presidente Sara. Ang patalbog-talbogon yan sa lado kang House Secretary General sagod na maubos ng oras huli sa namibiliglong pagpuon kan opisyal na kampanya para sa 2025 midterm elections. Serarom kang rules of impeachment, iwasan ng 10 aldaw ang speaker para ipadara ang impeachment complaint sa Committee on Rules. Erot kani sinabi ni House Secretary General, inaalat kani ang pang-apat na impeachment complaint bago ipadara ang reklamo kay Speaker Martin Romualdez. Alas 5:49 ang oras ngunyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Balikan ta mga report haling ngunyan sa lawas. Grupo kan Medcan Kamsur nagalaom sa pagpasar kan medical cannabis bill para matapos na ini o bago matapos ang 19 Congress. Report na yan hali ki Maiko Garcia. Sa ginibong soul gathering kang Medcan Camarines Sur Chapter sa Sarunga, private lugar sa Sunod Canaga, saro sa idang objeto. Kan sa idang tiripon, iyon paglaom na may pasarang medical cannabis bill bago matapos ang 19 Congress. Sa pahay ni Mr. Rob Roa, tagapagtarap kang Medcan Kamsur. Sinabi kinina, primerong beses na magkakiguning development sa Senado manugod sa protestong lay asin naglalaom na may pasarini sa plenaryo o sa ikapulong pagbasa. Nagpapasalamat man ang grupo na iguana na nabinilog sa probinsya kay Congressman El Rey Villaperte sa pagiging outspoken kini sa mga marhay na may tatawag ng cannabis. Bako sa ng bulong o sa salud, kundi tabang man sa agrikultura, dangan revenue sa lokang nasyon. Naglaraw man ng grupo na in kaso may pasar sa Senado, pipirmahan man ini
ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ulita, napapanahon ng tugutan ng cannabis bilang source ng bulong sa tuyang nasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Pusi SMG. So Michael Garcia, report. Kakampi Network News. Sa Romalibisis, narahampang sa kasong 2 counts ng child abuse. Arestado sa Kabusaw, Camarines Sur. Mike Gravito sa report. Estado kan mga autoridad duman sa banuhan kan Kabusaw, Camarines Sur ang sarong 45 anyos na misis na natubang sa kasong 2 counts ng child abuse matapos na ini ang dagos na nga maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Kabusaw pasado alas 2:50 din hapon kasudma duman sa Zona 5, Barangay Barceloneta, Kabusaw, Camarines Sur kan ramalan kang tracker team kan Kabusaw PNP ang persona kan pinagapod na si Rona, 45 anyos, residente kan sitio Santo Cristo, Barangay South Centro, Sipokot, Camarines Sur. Ang nasambit na akusado ang pinagdakop sa bertud kan duwang mandamiento de aresto na ipinagpaluwas ni Honorable Joan Hernandez Lasso, presiding judge kang Family Court, National Capital Region, Branch 5 duman sa syudad kan Mandaluyong, ninuli naman sa mga kasong nakomiter kani. Igwa ni na piyansa na ipinagtutugot anues na nagkakantidad 160,000 pesos gabos para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, sarong-harong sa Calabanga, Camarines Sur, sinalakat ni Parahabon. Paretang yan halik kay Junel Cuba. Junel. Sinalakat kan mga parabonan sarong residensya sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur kung sa ininin nakuha na nin dakulang kantidad asin man na dakulang kantidad man nin halahas ada residensya. Pinagsalakata kanda daibistado nga mga persona bandang alas 9 bandang alauna nin magumagaon sagud na nga alas 4 nin magumagaon na kasudma alagad inian na nakaabot nin report sa ipaturakan pulisya bandang alas 9 na nin pagkaaga anda biktima iyo si Felix Grau Balatasar nasa tamang edad asin manda ini residentes kanda Banwaan kanda Calabanga, Camarines Sur partikular na janda sa maya party kanda Mangiring Calabanga sigun sa report kani sa mga miyembros kanda PNP sa pagultanan kan alauna nin pagkaaga asin alas 4 nin magumagaon kanda sudma sa saindang residensya mantang Mayo anda katawo-tawo sa saindang residensya ni Nuli Tasinda ana nagpasiring dumanda sa saindang kapamilya sa ibong na barangay alagad pagbalik ninda sa saindang residensya nahiling na lang ninda narangkado na ana mismong kandado kan saindang gate asin ana padlaka sa saindang pinakamayora na pintuan kan sa indang residensya sa pag-imbentaryo ninda napagarmanda na nawawara na ana 200,000 pesos na kwarta asin mada ana mga alahas na nagkakantidad 500,000 pesos. Nag-iimbestigar ang mga miyembros kan Philippine National Police asin naghahanap ngunyan nin CCTV camera na iyon pwedeng makapagbisto sa day pa na bibistong mga suspect na iyon nagkuha kan kasa asin manda alahas sa residensya kanasambit ng negosyante dyan sa Mangiring, Calabanga, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 6 minutos na lang antes magabotang oras na alas 6 ng pag-aga. Balikan tayo ba panitalas ng mga bareta ko dyan sa Senado Nacional. Subilikat na sa 518.48 million pesos ang kantidad kang assets as in properties na minarepresentar sa mga nadiscubring illegal na aktibidad kan droga at ipinasararam sa civil forfeiture as in trees order. Ini pon 2022 sunod 2024. Sigun sa Philippine Drug Enforcement Agency, upinaya kabali sa na-forfeit pabor sa gobyerno ang 4.039 billion pesos na kantidad ni mga parsela din daga, mga bihikulo as mga baril na paghurugaring ka mga drug money launderer. Naprisma ng cash sa mga bank account, bihikulo as mga kapinaso ng daga na nagkakantidad ng 515 o 514.4 million pesos.
Hali ang mga ini sa 28 money laundering cases na isilangat kampanya sa Anti-Money Laundering Council para sa financial investigation asing 41 kasong isilangat sa Department of Justice. Mientras tanto mga tugang, bigbuyagyag kan pamayo kan Presidential Anti-Organized Crime Commission na posibleng nagbabalyo ng Operasyong Kampugo Hub sa Visayas, Asin, Mindanao. Sigung ka Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, paragos ang silang monitoring sa silambit ng aktibidad matapos ang surong report na silang naresibi. Sigung saya, abuton sa 80% kang kabinugan na 400 na Pugo Hubs na silang na-monitor ang dagos ng naipasarado. Bigdi naman kan opisyal na matapos digdian sa ilang operasyon, invest, tinutukan ninda ang mga saralit na Pugo-like operations sa maribang parte ng nasyon o rugna naman sa Metro Manila. Inot naman na pigsugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagiling pagkapanuwas ni Executive Order ang pagkabawal sa operasyon kang Philippine Offshore Gaming, Internet Gaming at iba pang offshore gaming operation sa enterong Pilipinas. Na-report naman ang abotong sa 22,000 na mga foreign Pogo workers alis sa target na 33,000 na Pogo workers mentras na pinaghahanap ng Bureau of Immigration na natadang 11,000 na mga foreign workers na dahi pa nagsusuko sa gudgunyan sa mga autoridad. Sa iba pa mga baretang jatong ngunyan, dahil nagbago ang posisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkontra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Idang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kan mahapot dapit sa posibleng epekto sa ginibong peace rally kang Iglesia de Cristo sa posisyon kang Presidente dapit sa impeachment complaint. Sigun saya, inot naman sinabi ni Marcos na pagsayang sa naman ng panahon ang mga lakdang para mapatalsik sa pwesto si Duterte asin dahil makakatabang sa mga namanuan. Dahil sa publikuman ang text message ni Marcos sa nagkaperang kongresista kang Kamara na dahil nasa angataling impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Kakampi Network News. Oras niya tungo niya matugang 3 minutos sa lang ang test mga alas 6 ng pag-aaga. Babalik po ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kaya ba na ang mga bareta halis sa mga kakamping radyo sa samuyang pagbabalik. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang ipinagbubugdak na temporary bridge na pwedeng gamiton bilang access road o agyan kan mga motorista o na kung bakum na sibot ang nagpapadawag sa patrabaho sa Waras Bridge. Mas simplified po, 4 lanes na po yan with a width of 16 meters and 25 ang length. So sa ngunyan po ang papriority sa habang nag-ongoing itong pagtrabaho kang board files and sa ngunyan mahiling ka po naman na 90% na po itong trainway na yung kung ano yan na pwede kang i-utilize ako during non-busy or non-critical activities na pwede kang gamiton bilang access road. Parte kan mga naging paig ni Engineer Aros Hermoso kan DPWH. Magigirumduman na ninapon na crane bridge na saro sa mga hinaga ni Congressman Mix Villafuerte sa DPWH na tulos-tulos na ibugtak para sa magamit na kan mga motorista na mapasirin sa baaw hali sa siyudad ng Iriga asin vice versa. DWEFF Kunada Kakampi Network News. Dagdaganta ang detalles kan mga bareta sa lokal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Labi-labing perwisyo ang hinahatod kan Shareline sa Ringkunada kan padagos-dagos na pagpaparapamati kaini sa Ringkunada area hasta Sangunyan. Mga nagkakapirang barangay asin mga spillways ang mga daay maagihan sa Sangunyan, ultimong mga eskwelahan na mga nagkakapira sa banwaan na Nabwa, pinamati nin tubig baha sa daing pundong uran na nagduduran nin 2 hasta sa 3 oras na iyo ang saro sa naging kausa lugod na paglangkaw kan mga tubig sa mga mayormenteng kasalugan sa Ringkunada. Alagad ang mga manlain-lain na RHU sa Ringkunada nagpapatanid, nagpapagirumdum sa mga namamanwaan o rugnaan mga inaabot nin tubig baha na kung mapipwede maglikay nin huli sa huma kan mga helang na nakukuha sa tubig baha arog kan leptospirosis asin iba pang mga helang na nakukuha sa baha. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEFF Kunada Kakampi Network News. Mientras tanto, dagos na sa Martes, Enero 21, sa sesyon regular kan sangguniang panglungsod kan siyudad ng Iriga,
ang gigibuho na State of the City address ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva. Idi ang ipinag-anunsyer kasudma mismo ni Vice Mayor Edsel Dimewat antes na nag-adjourn ang sendang ginibong sesyon regular. Magigurumduman ang sendang State of the City address ginigibo ni Mayor Rex Oliva para ibentilar si mga naging akomplishimento kansayang administrasyon sa nakalistaton 2024 urog na ang mga narealisar ng mga proyekto, programa sa mga plano na tunay na napakinabangan kan lambang irigenyo kay iba naman ang pagbiglad kan siring urog na ang mga inapan ng mga big time projects na marerealisar ng taon kan Arriba Administration. Sigun kay Vice Mayor ni Mewat, ninhuli sa limitadong tukawan na nakatagamo sa mga members kan sanggudang panglungsod sa pinaka-venue kan okasyon na iwan Irigo City Sports Center, kaya man limitado sana. Sa tulong miyembro kan sa indang pamilya ang pwedeng makaiba, maka-attender sa nasawa ng okasyon. Tinawang doon pa ni Vice Mayor Dimewat na abot sa 3,000 na mga bisita gikan sa manlayla na sektor kan sa syudad ang nilalaw man na ma-attender sa State of the City address ni Mayor Oliva. Kaiba na siyempre ang mga VIP sa very important persons. Araw kan mag-arabang sinda Congressman Elry Villaferte na ama kan Timuan Comsur, Congressman Mix Villaferte kan Rinconada, Gobernador Luigi Villaferte kay ba si Vice Governor Sal Fortuno Jr. asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan probinsya nin Camarines Sur. Sigun kay Dimewat, yaon man ang presensya kan mga regional directors kan mga ahensas ng gobyerno asin iba pa. We are expecting at least 3,000 crowd coming from the different sectors of our society. Also, very, very important persons such as the Media Fortes, regional directors, provincial officials, the city, national government agencies, and the like. So, please support this program as this will highlight all the accomplishments of the Arriba administration and likewise the plans to be implemented and executed in the remaining months of our term as city officials under this specific time. Partikan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel, isi na busy pa di maiwa. DWEFM, Rinconada, Kampibo Network News. Ang mga barata halidig sa DWB Kamsur, ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you, Benny. And mga pakriban yan sa DWEB-FM Kamsur sa saydong mga bareta. Kakampi Network News. 16 magalampas ang oras na alas 6. Pagaling Rinconada, aramon ta sunod, mga baretan tinipon man kan KM Kakampi dumanyan sa partido area. Nasa linya ko niyan, Rene Orellosa. KM Partido Kakampi mo Network News. Mabalos na kakamping Juno yung mga barata gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Oral daw makondukta ni na checkpoint ang sakay municipal na police station na pinapamayuan kan bagong hepe na si Police Major Vincenzo Cirillo para siguro na magiging matrangkilo ang sinambit ng banuan sa durasyon kan eleksyon na period. Sa entrevista kay Police Major Cirillo, sinabi kay ni na sa pagkakondukta kan PNP asin COMELEC ni na checkpoint, masusunodaan na pinaglatag na mareglamentos arog ka na pagpasunod ka na plain view doctrine. Dapat well-lighted o malinawanag ang lugar kana checkpoint asin properly identified ang mga nagmamanayar kan checkpoint na kung kaya kinakaipo na naka-uniforme ang mga miyembro kan na PNP asin iba pang uniform personnel para ma-identifikar kan mga sibilyan na maagi sa checkpoint. Susog pa ki Cirillo, higot ang kasuguan sa Sainda Canayor Command kan na PNP asin COMELEC na regular na magkakondukta ni na checkpoint tanganing tanganing maulang ang mga individual sa pagbitbit nin banil orog nang ipinapasunod na ang COMELEC kan Bansiringman paggabitbit nin mga patarom o deadly weapons. Nangapunan pa man si Major Cirillo sa mga namamanwa na magsumbong sa sending ipatura kung sa pag-agi ninda sa checkpoint na maabuso ang sendan mga diretsos. Permi po kitang well guided with the policies ng PNP in relation po sa policy ng COMELEC during election. Kaya po during election time, po itang tigapod na COMELEC checkpoints random. Daily po yan. So, i-implement ni po din particular ang gun ban
or any other deadly weapons. But of course, sinusunod niyo po ang polisiya kan COMELEC na without transgressing yung basic rights ng ating mga constituents. Yes. In checkpoints or in search. Kasi po marami pong bawal on the visual. Ang mga checkpoints niyo po, especially at night, kailangan well-lighted yan. So maging... Parte lang kan mga naging kapayagan ni Major Vincenzo Cirillo, ang ngongay si Chief of Police ka na Banuanin Sangay, Camarines Sur. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata pagkondusirin na checkpoint kan na PNP sa Banuanin na San Jose, Mayodan Papalison gabos ririkisahon na sabi kan bagong OIC Chief of Police ni Loriana sa detalles kan barata. Mayonin papalihison na bihikulo gabos iti-check sa mga checkpoint ay kukondusir kan COMELEC kasi ng PNP sa Banuanin San Jose, Camarines Sur. Inilagin naging pahayag kasi asigurasyon sa publiko ni Police Captain Mark Espanya bagong OIC Chief of Police kan PNP sa Banuanin San Jose, Camarines Sur sa entrevista kan kakampi minus kasaumang pagkaaga. Susug sa naging pahayag kani subot iniman inan sa iyang piga taong instruksyon o direktiba sa iya mga pag-iriba na ang gabos sa mga behikulong maagi sa indang checkpoint maging 2 wheels, 3 wheels, sa sinon 4 wheels, bibiripikaron na dawa na nga ni pinagsasabing plain view doctrine ang mga 4-wheel vehicles alagad maisubot sindang papalipason ninhulita inisubot ang dapat na ipigpapasunod sa pagkondusir kanin checkpoint asin dahil masabi kan mga nakamotorsiklo na sida sana ang pinagbabagat asin pinag-check sa mga checkpoint. Mientras tanto ipigpahayag pa man kainin na laing kaya sa pagkondusir anin mga COMELEC checkpoint igwa pa man subot sindang ginigibong regular asin normal checkpoint sa PNP na kung saan ipiglalatag man ini sa pandain-dain ng mga estratehikong mga lugar sa sarong Banuaan na uli man kayan pinaghagad ni Police Captain Espanya sa mga motorista ang kooperasyon kan lambang saro. Iyan tangan isubot na padagos na maging matangkilo asin matuninong ang Banuanin San Jose urog na hunyan na papaabuton ang national asin man local election. Dagdag na wareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Ori sa Captain Nino Luzon, Officer in Charge kan Guard sa Torena PNP, nagpapayag dapit sa Ganban, Dads Prado, Sabareta. Nagapahayag si Police Captain Nino Luzon na ang OIC Chief of Police ka nagatituloy ng Municipal Police Station ng hunyan official ng nagpuuna ng peryodo ka na eleksyon. Ipinagramdum niya sa gabos na epektibo na ang gun ban asin sigun sa iya pinagbabawal na ang pagdadara, pagbitbit o pagbiyahe ng mga badil asin iba pang peligroso kaya nakakagadaan na armas. Pero sa nakon igwanin na pagtugot ang komisyon ng eleksyon so kaya COMELEC. Sigun pa sa iya, ang pulisiyang ini parte kan sa indang espersos na siguro na salbado, matiwasay asin matuninong ang paabuto na trilyan. Kung kaya sa indang piging kaminar ang gabos na magsunod asin makisumaro sa bitong ini. Ansi say man na malapas mag-atubang subot ni na magkakanigong padusa, susog sila para man sa mga may badil na expired ng lisensya, pwede subot ining pansamantalang isuko sa pangatamangkan pulisya, mientras na inaasikasaan pagrenyukan sa indang lisensya. Pinasalamatan niya man ang namamanwaan sa panagos na pagsuporta sa integridad asin triumpo kan demokratikong proseso, asin siya naglalaom na makikisumaro asin mag-iiribanan ang mga namamanwaan sa pagmantinir kang katiwasayan asin katuninungan ngunya na mabot na pirilian. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimong bareta minado si Police Captain Mark Espanya bago natukaw na si Chief of Police kan San Jose Municipal Police Station. Ang daipa pagkakadeklara bilang drug threat kan anom na o nasarong angat para sa iya. Ang daipa pagkakadeklara bilang drug threat barangays kang anong pan mga barangay duman sa Banuan o Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Sa entrevista kay Police Captain Espanya kasudma, sinabi kay na dakulaan na sa iyang pagtubod na may dideklarang drug threat ang natatanapang mga barangay sa sinambit ng Banuan Sindagos naman na may dideklarang drug threat municipality na San Jose, Camarines Sur. Alagad aminado si Police Captain Espanya na day ni magigibo ni na sulumantang kaipuan niya
Nabilog na suporta kang gabos na mga personahes kan San Jose Municipal Police Station, Municipal Anti-Drug Abuse Council, Barangay Drug Abuse Council sa sinbagin na lokal na gobyerno kada sinambit ng banwaan. Sosogpaki Police Captain Espanya, piga suspender man kana Regional Oversight Committee on Drug Clearing Operation, on Barangay Drug Clearing Operation, ang pagdeklaraning drug cleared na barangay o drug cleared municipality, asininian madural sagod na matapos ang 2025 national and local election. Mientras tanto, may girumduman na sa alos sa daipangani 2 taon na nanirbian bilang OIC Chief of Police kan na presentasyon Camarines Sur. Si Police Captain Espanyan sinambit ng Banuan ang pinagdikrang drug cleared municipality. KM Partido, kakampi mo, Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido, ang nagatod sendukan mga barata. Ang sinupon lingkod, Rene Aurelio sa Mabalos sa Good Morning. Kakampi Network News. Thank you mga pagkariba dyan sa KM Kakampi Partido, 6:24 oras ngunyan. Uyan na sunod mga bareta ang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Ibara naman si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ginibo sa naman kan DSWD ang sindang trabaho asin kun ano ang tama sa pag-raid sa Gibo Cooperative sa Concepcion Grande, Naga City na yaon nakatago ang mga food packs na itinao kan DSWD ki Congressman Gabi Bordado kan 3rd District kan Camarines Sur nakuta na para sa mga relief operation kan mga biktima nin kalamidad sa Naga asin man sa 3rd District kan Camarines Sur. Ini base man sa Memorandum Circular Number 24 Series of 2024 na kinakaipuan maidispatsa o maitao sa mga apektadong pamilya sa laog ning 7 aldaw para makinabangan bilang pagkakankan mga nagugutom na mga pamilya na apektado kan kalamidad. Pero daini na itao kan opisina ni Bordado sa laog nin 7 aldaw. Sabi kan DSWD, sinusuportaran asin sinusuratan ninda kunda inay na itao ana relief sa laog nin 7 aldaw asin kunda pa na idispatsa kinukuan ninda mismo ana sambit na mga relief asin na sinda na mismo ana minadispatsa sa mga recipiente kani arog kan ginibo ninda sa mga food packs na itinao ki Bordado na itinago sa Gibo Cooperative dyan sa Concepcion Grande, Naga City. Uya si Direktor Norman Laurio kan DSWD Bicol. Opo, ganito na lang po ano. I don't want to elaborate further on that issue. Pero siguro naman alam niyo naman po siguro yung nangyaring verification. Kaya lang siyempre, panahon po ngayon ng eleksyon, ayaw po nating magbigay ng mga pangalan, especially mga officials po natin. Baka siyempre ma-misinterpret po tayo. Alam niyo naman siyempre yung DSWD, we see to it that we maintain the agencies being an apolitical agency. So, again, yung pong nangyari dyan sa Naga City noong nakaraang linggo, ginawa lamang po ng DSWD ang nararapat in accordance with our Memorandum Circular number 24 Series of 2024 kung saan alam niyo naman po siguro mapapaloob sa memo circular na ito na yung pong nire-request ng ating mga partner agencies, elected officials na mga food packs as augmentation dito po sa mga affected ng anumang kalamidad, right there and then kailangan po nilang ma-distribute yan within 7 days para po siyempre ay mapakinabangan at sabi pa nga maging pagkain siyempre ng mga apektadong pamilya, lalong-lalo na pag may mga sama ng panahon na dumarating dito po sa atin. Yes, of course, alam po ninyo, ganito po yun. 7 days after na
hindi po nila na-distribute, sinusulatan po natin yan ng DSWD. Pero kasi alam niyo naman po siguro, ano ba yung dahilan kung bakit nagre-request yung ating mga partner agencies, yung ating mga local government officials ng augmentation in terms of food and non-food items. Siyempre, maipamahagi agad-agad sa mga apektadong pamilya. So, 7 days after na hindi pa po naibibigay, ay nire-remind po natin yung mga requesting party. And halimbawa, after reminding them, hindi pa rin po naibigay sa hindi malamang dahilan, tayo naman po sa DSWD, tayo po mismo ang nagdi-distribute in coordination siyempre sa kanilang mga staff. Partiyan kan mga payab ni Direktor Norman Laurio kan DSWD Bicol. December 16, 2024, na-i-distribuer kan DSWD sa opisina ni Bordado ang mga food packs sigun kay Direktor Laurio kan DSWD sa pakikipag-ulay ninda sa mga staff ni Bordado. Dai na itaw ang relief sa kadakol na mga rasunis na dainaman sinabi kan opisyal alagad dai ini pinag-uyunan kan DSWD kaya ma-issue man giraray sinda ni notice of violation kay Bordado basado sa Memorandum Circular 2024 Circular 24-2024 na piga balga ni Bordado asin ini anda ipapadara kay Bordado kung sa inda pigpipreparar nangunyan kan legal office kan DSWD. Uya anda party kan mga pahayag ni Direktor Norman Laurio kan DSWD. Ang importante po, sabi ko nga po sa inyo kanina, ginawa po ng DSWD in coordination with the authorities kung ano po yung nararapat. Other than that, I don't want to elaborate further. If I'm not mistaken, mga December 16 pa po yun na ibigay upon the request of yung pong nabanggit na opisyal. December 16, 2024. Nakausap naman po natin yung kanyang team and hindi po kaagad-agad daw na ibigay because of so many reasons. But again, magbibigay po tayo ng tinatawag I think piniprepare na po ng ating lawyers yung notice of violation at ibibigay po natin yon doon sa nabanggit na opisyal. Kagaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, yung pong Memorandum Circular number 24 series of 2024 section I, paragraph F, dun po sa distribution ng ating family food packs. Na ibig sabihin, pag augmentation, kagad-agad po na kailangan ma-distribute yan. Kasi dalawa po, para po sa kalaman ng lahat, dalawa pong klase yung pagbibigay po natin ng food packs sa ating mga local government units. Yung una, yan po yan. Yung augmentation, just in case na may disaster, tinatamaan po ng anumang kalamidad, yung isang lokal na pamahalaan or other units, nagpo-provide po tayo ng augmentation ng non-food and non-food items. Ibig sabihin, within pag naibigay po natin from the DSWD warehouse natin, sa loob po ng isang linggo, kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, dapat maibigay po yan. Yung Partiyan kan mga pahayag ni Direktor Norman Laurio kan DSWD. Pigpi preparar ngunyan kan legal office kan DSWD ana surat o kaso na ipapadara kay Bordado sa pagbalga kan Memorandum Circular 24-2024 Section I Paragraph F o anda distribution of family food packs. Puun ngunya na aldaw o kung daiman sa masunod na semana, ipaparesibi na sa opisina ni Bordado anasambit ng surat ni Notice of Violation. Huli kadi, posibleng ang opisina ni Bordado dain na makaresibinin ayudang food packs o relief hali sa opisina kan DSWD kung may mga kalamidad. Uya si Direktor Norman Laurio. Piniprepare lang po ng ating mga legal officers dito sa region. Maybe anytime today or tomorrow. Alam po ninyo, sabihin natin na itong Memorandum Circular
Ay, hindi naman po ito, sabi pa nga, kagaya ng mga criminal violations, pero ang isa sa mga sanction po dito ay posibleng maapektuhan yung pong mga future na pag-request ng nabanggit na mga officials o kung sino man na nag-violate dito sa MC po natin. So, pwede pong maapektuhan yan yung kanilang mga future requests. So, ganun po yan. Ibig sabihin, pag na-found out po ng ating legal team dito na talagang mayroon pong tinatawag na violation, may mga sanctions po tayo na ipinapataw dyan. Artiyan kan mga pahayag ni Direktor Norman Laurio kan DSWD Bicol. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal. Piglalauman na water rate increase kan MNWD. Marum-marum pagiraray ngunya na taon na buyit padere sa detalye. Aminado si MNWD General Manager Jun Munguso Jr. na malabo pang mangyari ang pighalat nilang water rate increase sa taon 2025 bulisan nagdalangadang na eleksyon sa bulan ng Mayo. Posible subot na mag-rebay na naman kan liderato ang local water utilities and administration. Sa pahayag kanig, sinabi ni Munguso na sagkod bunyan 12.50 pesos ang water rate cubic meter kan MNW na pinagkukonsiderang pinakabarato poon pa kan taon 2009 na dahil pa nariribayan sa isyu politika sa luwa. Paliwanag kanina na korporasyon ang luwa poon sa mga dokumento at iba pang requirements na antes nindang makumpleto eleksyon na naman na gustong sabihin magkakaigwa na naman ng bagong liderato ang nabanggit ng ahensya. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Plain View Doctrine, higot na ipapasunod kan da PNP Bicol ngunya na eleksyon period. Daryl Banya sa detalye. Higot na ipinapautob ka na PRO5 ang Plain View Doctrine sa ilang mga checkpoint operations bilang parte kan sa ilang padagos na paghinguwa tararig na mapakarahay ang seguridad asin mapugulan ang mga illegal na aktibidad sa riyon ngunya na nagdadangatang na anpirilian. Sigon sa PNP Bicol, ang lakdang na ini, mahot mapakusog ang mga operasyon kontra sa mga kriminal at iba pang aktibidad na pwedeng magresulta ng peligro sa seguridad kan mga namamanuan. Sa lindong ka na Plain View Doctrine, tinatauhan ang mga otoridad yung diretsong magkondusir ng inspeksyon asin maghalongkat sa mga behikulo asin man na mga gamit ang mga motorista ng bakong sapiritan kung igwang mahihiling na illegal na bagay o ano man na klase ng ebidensya sa sarong pampublikong lugar arog ka na sarong checkpoint. Ano man ang pwedeng mahiling ka mga pulis sa ilang mga operasyon ay pwedeng gamitin bilang ebidensya kontra sa sisayman na ma-embelto sa illegal na aktibidad basta ini nahiling na dahil na kinakaipuan ng kadagdagan na paghanap na dahil uyon sa lay. Hiring pamantiglinaw kan PNP Bicol na dahil pwedeng gibuhon rason ang Plain View Doctrine na harig magkundusin ng mas hararom na paghanap na mayong warrant o malinaw na consent. Pagiramdom ka ini sa publiko urog na sa mga maagi sa Comelec checkpoint dahil magdara ng anuman na illegal na bagay. Aramon ang sa ilang mga diretsyo asin makipagkoordinar ng tultol sa mga otoridad tangarig na mamantinir ang tultol na proseso. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. 40 anyos na mister gadaan kan mabudalan sa Almida. Boss o Kaisminda sa detalye. Arrival sa hospitalan sarong 40 anyos sa mantang ini na nasabitan nin sarong sasakyan tiyan sa kalabaan kan Almeida Highway at tubangan kan Robinson's Place, Barangay Triangulo, Naga City. Alas 3:45 nin maagahon kan mangyari ang aksidente. Ang biktima pinagtanan lang na alias na Jonathan, 40 anyos, residente ka na Sari Bagalungon, poblasyon kanang Leyte. Asin na ini sinasabing niyaon sa luwas kan ba na sa iyang pinagsasakayan kan biglang mag-abot ang sarong Isuzu van na may na kung sa'y nakarehistro sa San Miguel Food Incorporated asin ini pinagmamaniho kan sarong may alias na Michael
43 anyos, residente kan Darapida pa Cordon, Ilocos Sur. Mantang inisubot ang nagdadalagan sa nasampitan ng lugar kan sarupaman na sasakyan ang pinagmanukan sa nagangarang J na kung saan inian na residente kan Barangay Valencia or Ormoc City asin na nakayaon subot ini sa nasampitan ng sasakyan kan inian di malas na mapudalan o masabitan ang sasakyan nakaparada sa gilid kan tinampo. Tulos man na pinag-aargapan ang nasampitan ng biktima na midalagan sa hospital, alagad inian diniklarang dead on arrival. Matubanin kasong reckless imprudence resulting to homicide in damage to property ang driver ka nasampitan ng van. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscarismenda, Pasta Bareta, sigurado. BBS, Pasta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakamping Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Pasta Bareta, sigurado. Kakamping Network News. Thank you, Junel, sa BBS FM sa Saido mga bareta. Oras ngunyan, alas 6:39 na po ni pag-aaga. Babalik tulos kita para sa mga ultimong bareta dito po sa Kakamping Network News. Sa mga parantaban niya sa luwas, grabe ang uran ngunyan digdi sa siyudad Naga. Babalik kami. At dyan. Kakamping Network News. Grabe po ang personal. Kakamping Network News. Network News. Ang sinambit ng groundbreaking para man ipasimento o maging konkreto ang Sagrada to de la Fe to Salvacion Bui Road. Napagaraman kay Congressman Elby Deferte na ang sinambit ng tinampo may lakbang na 8 metros asin ini taon-taon na magkakagawaling tagamang fundo sa good na makumpleto. Nakulang tabang nga nasabit ng pagkapasimento kan tinampo sa mga paraoma, sa turismo, asin man sa kaginahawahan ka mga residentes nasakop kan sinambit ng Bungkudin Highway Road dyan sa Bui, Camarines Sur. Uya si Congressman Migs. Kung saan we are groundbreaking the Sagrada to de la Fe to Salvacion Road concreting project. Ito po, bilang congressman ninyo, yearly na po natin, taon-taon pupondohan ng sa ganon ang buong Bungkudin Highway portion ng Bayan ng Buhi mapa-fully concreted. Napakaganda po ng program ng DPWH. Halos 8 meters ang width. Kaya mas bibilis ang access para sa mga farmers, sa mga turista, at most importantly, sa mga residente ng Bayan ng Buhi. Samahan niyo. Parte ang kamapayag ni Congressman Migs Villaferte durante kagibon ang groundbreaking ceremony kay Banan ang mga ralangkon opisyal kan lokal na gobyerno kan Buhi sa pahinot ni Alcalde Lacoste. Mientras tanto, sigurado naman mapalaban termino ka mga inihinong barangay asin sangguniang kabataan officials nakuta na matapos sa Disyembre ng taon na 2025, huli ka nakatalaan na eleksyon. Yan matapos na dagos ng mga lusot duman sa Senado. Sa huri asing ikatulong pagbasa, ang propestong lay na naguhurot na mapospon ang sinambit ng talaan na eleksyon ngunya na taon. Matandaan si Congressman Elby Villaferte. Saro sa mga enot na naglansar ng propestong lay duman sa Kongreso para man sa pagbabalyo kan talaan na eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan. Nagibon sa Oktubre 20 taon 2027. Edot kani ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms inaprobaran na ang sinambit nga propestong bill ni Congressman Elby Deferte kan 2nd District kan Camarines Sur asin pabayo kan National Unity Party kung saan ang pagkukudusir kan eleksyon sa 20 o sa Disyembre 1 taon 2025 ang dain na dagos ninulita mapalipot ini sa termino dapat ka mga barangay asin SK officials na makumpleto dapat nin tulong taon pasado man sa 1987 Constitution asin 1991 Local Government Code. Kasugma duman sa Senado
Dagos nang inaprobaran sa ikatulasin na pinal na pagbasa ang Senate Bill number 2616 kung sa'y napagaraman na 22 na senador ang nagbotong pabor, mayong abstention, asin mayong nagkontrang boto para man sa postponement kan SK o kan barangay asin SK election sa 2020 o December 2025, imbis hindi mangyari na sa maabot na 2027. Oring bareta niya ito kunyan sa lado lokal. Abuton sa kalkuladong lampas 4 milyones pesos na kantidad kang pinagtutubod na Shabu. Ang nakumpiskar sa sarong operasyon na piglansar ka Subanggi kan mga operatiba kan Naga City Police Office katabang ang PIDEA diyan sa Diversion Road, Barangay Concepcion na Pequeña kan Ciudad kan Naga. Arestado ang suspect na 42 anyos, labinistong si Jake, mayong trabaho asin soltero kan Tambo, Pamplona, Camarines-Sur. Ang operasyon nangyari kan mismong paginutan kan Station 2 kan Naga City Police Office sa pahigan sila mga intel operatives. Ang sinambit ng operasyon kung saan sarong nagpabistong buyer kay banan ang confidential informant ang nakatransaksyon ang suspect kung saan kantidad sang 200,000 pesos ang ibinayad para sa sarong pinasong siplak transparent plastic sachet na pinagtutubunan may laog ni Shabu. Alagad kan magkaigwaran ng barakalan. Dagos ng kinapkapan ang suspect as indigli na diskubre apora kan sarong siplak transparent plastic na 10 pidaso na diskubre pa ang 3 pidaso ni heat sealed transparent plastic sachet na may laog ning kalkulado asing kabilugan 600 grams na pinagtutubunan sa Shabu asin may kantidad na 4,080,000 pesos. Ang suspect inarestar matapos na basahan kan sa constitutional rights sa tatarabo na intendido niya sinasa proseso ng ganyan sa pagkasangat ng kaso. Ang sinambit ng operasyon sa pagkakadakop kan awad-awad na kantidad ng Shabu natungod sa kumpleanyo kan City Director kan Naga City Police Office na si Police Colonel Erwin Rebellion na nagdalagan man sa sinambit ng lugar para hilingon ang ginigibong investigasyon sa nadakop na suspitsado. Balita na sa ruwas ng Pilipinas ngunyan. Pinapatilir ka mga otoridad sa Los Angeles sa mga residentes na maging alerto huli sa day pa natapos na peligro kang wildfire. Ipinahayag ni Los Angeles Fire Chief Christine Crowley na uman ang maukusog na duros na yun madra ng pagwarak kang wildfire sa lugar. Nasa lampas 88,000 na residentes mang kinaray ang matridong naka-evacuar, mentras tandong haros 85,000 man ang nasa evacuation warnings. Ipinapakuriat man ka mga otoridad ang mga bumbero na sa inaapod na high fire risk area sa Los Angeles asin dahil man nagpupundo ang mga otoridad na halughugon ang mga kahurungan para makahanap nin mga nasusulong mga residentes. Lampas 50 personas man ang sinang arestado na nagpirit maglaog sa mga kaharungan asin naghabon. Ito tama nagpatali na National Weather Service na mapanagos ang critical to extremely critical na fire weather condition din sa good Webes. Iyan ang mga baretang sa lunang tabihanan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Biyerkules sa 15 ng bulan ng Enero taon 2025. Mga bareta na tabihanan live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringkunada, 99.3 KM Kakampi sa Partido, asin sa 91.9 BBS FM sa Daga City. Nantabihan naman kita via FB Live sa samuyang live streaming sa pangarang bilog na puwersa kan Kakampi Network News. Haligirari di sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Barang ko si Ken Palmasanado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalos kasi ng tabay sagod sa masunod yaton na pagatod di mga baretang amay, mga baretang on-air online. Digdiyan sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. PBS